tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating
sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Good morning po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan, lalo tigit po sa aming talagang masugid na mga taga-subaybay. Welcome po sa ating morning devotional dito po sa lumalaganap na programa nating mula po sa Hope and Love Media Ministry. Ngayon pong umaga ay meron po tayong guest devotional speaker. Walang iba po ang aking best friend sa gawain ng Panginoon, si Pastor Roosevelt Porto. Pastor Roosevelt, bumati po kayo sa ating mga viewers. Okay, isang napakagandang umaga ang aking bati sa ating mga ginigilo na tagapakinig na naabot ng programang ito ng Hope and Love Ministry. Saan man dako kayo ng sanlibutan naroon, aming inaasahan sa umagang ito. Amin po muli kayong kapiling at sama-sama nating pakinabangin ang mga mahalagang mensahe ng ating mahal na Diyos na magdudulot sa atin ng patuloy na kasiglahan at pag-asa ng ating mahal na Diyos sa anumang kapanahunan ay lagi nating kasama. Kaya kayo diyan, aming inaasahan ay mananatili kayo hanggang sa matapos itong ating mga pag-uusap ngayong umaga at patungkol sa mahalagang mensahe ng ating mahal na Diyos. Salamat, Pastor Roosevelt, sa iyong mga paunang mga pananalita. Mamaya po ay lubos ko pong ipapakilala si Pastor Roosevelt. Bago po tayo magpatuloy sa ating program, nais ko pong
batiin na po agad ang lahat po. Tayo meron ngayon 35 na mga viewers sa ating Facebook Live. At ako po'y patuloy na nakikiusap na inyo pong i-like, inyo pong i-heart, at inyo pong i-share ang ating link sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kapamilya, upang hindi lamang po kayo ang makinabang, kundi marami po ang makinabang sa atin pong morning devotional. Ayan, maraming salamat po. At ngayong umaga, tayo po'y magpapatuloy. Hilingin po natin ang pamamatnubay ng Panginoon sa atin pong pag-aaral. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, napakabuti ninyo, Panginoon. Muli ninyo kaming iningatan sa buong magdamag ng aming pong pagtulog. At ngayong umaga, muli ninyo kaming ginising at binangon na meron pong buhay at kalakasan, kasiglahan po sa paglilingkod at higit sa lahat, sa pag-aaral po ng inyong banal na salita. Dinadalangin ko po ang inyong lingkod, si Pastor Roosevelt Forto, sa kanya pong pangunguna sa amin pong devotional. Pagkalo po sa kanya ang inyong mahalagang mga mensahe na kanyang ibabahagi sa amin. At kami po, kasama ng aming mga viewers, ay makinabang po at mabusog sa inyo pong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang atin pong devotional speaker this morning ay walang iba kundi si Pastor Rosbel Fortu, a very good friend of mine. Talaga pong napatunayan na ng mga panahon. Siya po ay aking unang naging kakilala at kasama sa gawain nung kami po ay destino sa North Oriental Mindoro District sa Calapan. Kami po ay magkasama. Ako ang kanyang senior pastor. Siya naman po ang aking junior pastor. At that time, kami po ay magkasama sa isang pastoral house. Marami pong pinagsamahan at hanggang ngayon ay patuloy po ang aming mabuting ugnayan. Si Pastor Roosevelt Fortu ay tubong taga Romblon at siya po ay nahikayat sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. At mula noon, siya po ay nag-aral sa Adventist University of the Philippines at talaga pong dahil sa kanyang pagsisikap, siya po ay isang working student at iniloob ng Panginoon na siya makatapos at siya po ay biniyayaan ng Panginoon ng isang maganda at very supportive na asawa, si Ma'am Nori de Lima Fortu, at sila biniyaan po ng 3 mga malulusog na mga anak. Si Ma'am Nori po ay isang elementary school teacher at si Pastor Fortu sa kasalukuyan ay naglilingkod po dyan sa Makiling View District sa Laguna, sa Los Baños bilang district pastor. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, masugid naming taga-subaybay sa ating morning devotional. Nais kong ipagkaloob sa inyo ang lingkod po ng Panginoon, si Pastor Roosevelt Fortu. Okay, salamat Pastor Estrada sa iyong pagpapakilala at salamat din sa pribilehiyong ito na iyong ipinagkaloob sa tayo'y magkasama sa programang ito, sa ministry na kung saan ay maraming mga tao ang naabot upang patuloy na uminit ang ating mga pananampalataya sa anumang kalagayan ng panahon. At sa aming mga ginigilo ng mga tagapakinig, ang presensya nawa ng ating mahal na Diyos ang siyang patuloy na ating maranasan sa umagang ito, samantalang sama-sama nating bubulayin ang mensahe ng ating Panginoong Diyos buhat sa ating devotional na kung saan ay mayroong pamagat na pauwi na sa langit. At ito nawang ating pag-uusap ngayong umaga ay magbigay kahandaan sa atin upang tayo ay makauwing maluwalhati doon sa langit na bayan na inihanda ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ang pamagat ng atin pong devotional ngayong umaga ay From Victory to Victory. Okay? Mula sa tagumpay patungo sa tagumpay. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid ko, sa pamagat pa lamang, isa ng malaking inspirasyon para sa atin mga minamahal na mga kapatid ko, na yung ating pagtahak sa tagumpay ay isang bagay na kung saan ay magbibigay sa atin ng inspirasyon upang lalo pa tayong manghawak patungo pa sa ikatatagumpay ng ating lakbaying Kristiyano. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid ko, bago po naman tayo tuluyang magpailan lang, nais ko pong kayo anyayahan na tayo'y dumulog muna muli sa ating mahal na Diyos sa pamagitan ng panalangin. Amang banal na mapagpala ka po sa lahat. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Muli niyo po kaming pinagkakalooban ng pagkakataon na patuloy na mapakinggan ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Muli po magsalita po kayo sa amin.
Inyo po muli kaming bigyan ng inspirasyon, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na salita. Ang amin po mga tagapakinig, saan man dako ng sanlibutan, kayo po ang magpala sa kanila. Kayo ang patuloy na gumabay sa kanila. At ang mensaheng amin pong sama-samang pagsasaluhan ngayong umagang ito ay sama-samang magbigay sa amin ng gabay at patnubay, patuloy na inspirasyon upang ang kasiglahan ng aming espiritual na buhay ay isang aming maging karanasan. Salamat po Diyos sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Lahat po ito'y aming hiling sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay, mga ginigilo na mga tagapakinig at taga-subaybay sa atin pong programang ito, ang Hope and Love Ministry. Tayo po ay magpatuloy sa umagang ito at nais ko na ating buksan ito sa pamagitan ng pagtingin sa ating talata bilang susing talata sa umagang ito, na masusumpungan po sa unang Juan, kabanatang 5, ang talata po ay 4. Ang sabi po rito ay ganito, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Oh, mga minamahal mga kapatid ko, isang napakagandang mensahe ng talatang ito na ipinagkakaloob sa atin, mga minamahal mga kapatid ko. Na kung saan ay sinasabi sa atin, sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. And that is victory. That is victory. Ang tayo ipanganak ng ating mahal na Diyos ay mayroong pagtatagumpay upang ating malampasan ang bagay ng sanlibutan, mga minamahal mga kapatid ko. O ang sanlibutan ito na humahalina sa ating mga mata, humahalina sa ating mga kaisipan, humahalina at kumukuha ng ating mga atensyon, mga minamahal mga kapatid ko, na dahil dito, pagka minsay ating nakakalimutan na mayroon tayong Diyos na sa atin ay patuloy na nagbibigay ng gabay, mga minamahal mga kapatid ko. Kaya nga dito ay binibigyan po tayo ng kaisipan ng ating mahal na Diyos na maaari po nating mapagpanagumpayan ang sanglibutan ito. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay nagbigay sa atin ng pagpapanag-ulit sa ating mga kaluluwa at pakikipagkasundo. Batid po natin, mga minamahal mga kapatid ko, na ang bawat isa sa atin ay nasadlak sa pagkakasala. Buhat na pumasok ang kasalanan sa sanglibutan ito sa pamagitan ng ating unang mga magulang, mga minamahal mga kapatid ko. Ang ating katawang ito na nilalang sa wangis ng Diyos ay nawala ang ating original na kalagayan, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga ang isa ngayong panukala at layunin ng ating Panginoong Diyos ay ang pagpapanag-ulit ng nawalang kalagayan natin, mga minamahal na mga kapatid ko. He is restoring the lost image of Him. And so, one of the purpose of education is to restore the lost image of the Maker in man. Okay? And so, mga minamahal mga kapatid ko, ang tao na kung saan, sabi nga ng aklat ng Isayas, kabanatang 59, ang talatay 2, ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos dahilan sa kasalanan. Wika ng talatang ito, but your iniquities have separated between you and your God.
and the Lord have hid his face from you, that he will not hurt. No? So, nangahiwalay tayo sa ating mahal na Diyos. Natapat, salamat po, napagkat sa pamagitan po ng bugtong ng Diyos na kanyang ipinadala, ay mayroon po muli tayong pagkakataon na maibalik ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Iyong nawala nating magandang ugnayan sa ating mahal na Diyos ay nabigyan po ng isang magandang tulay sa pamagitan ng kamatayan ng ating manunubos doon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi po ng 1 Peter 3:18 ay ganito, "For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Holy Spirit." O mga minamahal na mga kapatid ko, ang ating Panginoong Diyos ay nagsakripisyo para sa atin, mga minamahal na mga kapatid ko, para lamang tayo'y muling maibalik sa ating nawalang kalagayan, maibalik sa harapan ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal na mga kapatid ko. Siya'y pinatay sa laman, ngunit pinanatiling buhay sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, dahilan dito, mga ginigiliw ko, mga tagapakinig at mga taga-subaybay, tayo ay mga anak ng Diyos. No? Sabi nga ng Galatia 4:7, no? Kaya ngayon hindi na tayo alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana nga. Okay? So mga minamahal na mga kapatid ko, isang mabuting bagay. Hindi na tayo ngayon alipin ng kasalanan, kundi tayo ay mga anak ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi ng aklat ng Juan, kabanatang 1, talatang 12, "Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the righteous to become children of God." So mga minamahal na mga kapatid ko, iyan ang tagumpay. Iyan ang tagumpay. Sapagkat kayo at ako na pinili ang ating Panginoong Diyos, na tinanggap ang ating Panginoong Diyos, ay binigyan ngayon ng karapatan na kanyang maging mga anak na. At kung anak, siyempre, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, mga ginigiliw kong taga-subaybay, kung anak, mga tagapagmana po tayo ng ating mahal na Diyos. At iyan po itagumpay para sa atin, mga ginigiliw kong mga taga-subaybay. Datapwat sa atin ay dapat po nating lubos na maunawaan ang mga bagay na kung saan ay patungkol doon sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, sa ating kalagayan. Sapagkat batid po natin at atin pong napagtatanto na ang ating tagumpay ay nasa ating Panginoong Diyos. Tayo na mga ipinanganak ng Diyos ay makapagtatagumpay. At iyon ay sa pamagitan ng ating pananampalataya. Sapagkat ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa pamagitan ng ating mga pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga, ang ibig sabihin po nito ay hindi po sa pamagitan ng ating mga sariling pagsusumikap upang tayo ay magtagumpay. Mga ginigiliw ko, mga taga-subaybay sa programang ito. Marami sa atin na mga mananampalataya ay tila baga nagsusumikap sa ating mga sarili. Pero tandaan po natin, ang sinasabi po ng ating devotional ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid ko, ay wala pong pupwedeng makapagpanagumpay dahilan doon sa ating sariling mga pagsusumikap, mga minamahal na mga kapatid ko.
ang tao ay sumuway sa kautusan. Ano pa? Hindi po pwedeng ating madala ang atin pong pagsunod sa kautusan upang tayo ay maihatid dito sa matagumpay na lakbaying Kristiyano, mga minamahal, mga kapatid ko. Kaya nga sabi po ng ating leksyon, by the deeds of the law shall no flesh be justified. Okay? Hindi po yung ating pagsunod sa kautusan ang siyang mag-aaring ganap, mga minamahal, mga kapatid ko, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung mayroon po mga kaligtasan, hindi po yung ating sariling pagsusumika. Ang sabi po ng Efeso, chapter 2, verse 8, ang sabi rito ay ganito, for it is by grace ye have been saved through faith, and this is not through yourselves. It is a gift of God. Nakita po natin, mga minamahal na mga kapatid ko, napakaliwanag po ang sinasabi ng talata. It is by grace that we are saved through faith. At ito'y hindi sa pamagitan ng ating mga sarili, hindi sa pamagitan ng ating mga sariling pagpapagal, o hindi dahilan doon sa ating pagsunod sa ating mga kautusan, o hindi dahilan doon sa ating paggawa ng mga kabutihan. Kundi ito'y kaloob ng ating mapagmahal na Diyos. Okay? So, yun po yung tagumpay, mga minamahal na mga kapatid ko. At nagnanais ang ating Panginoong Diyos na patuloy tayong akayin, patuloy tayong dalhin doon sa matagumpay na lakbayin natin bilang mga mananampalataya, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga gayon na lamang ang kanyang pagsinta sa buong sanlibutan. Sabi na aklat ng Juan, Kabanatang 3, talatang 16, kung bakit kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, ay sapagkat hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Nakita po natin? Siya ang may nais na tayo hindi mapahamak. Kaya wag po nating gawing walang kabuluhan ang kanyang pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat yun ang kanyang mithiin. Kung bakit ipinadala ng ating mahal na Diyos ang kanyang bugtong na anak ay ang upang tayo ay madala sa tagumpay. Mga minamahal, mga kapatid ko. Hindi na ikaw ang siyang magsusumikap para magtagumpay. Mga minamahal, mga kapatid ko. Datapot ang sabi ng ating devotional. Bagamat ang pagsunod sa kautusan, mga minamahal, mga kapatid ko, ay hindi makapagliligtas. Gayon pa man, bunga ng ating mga pananampalataya, mga minamahal, mga kapatid ko. Okay? Bunga ng katotohanang tayo'y matagumpay na at tayo ay mga ligtas, ay mayroong nakikitang pagsunod sa kautusan, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So mga minamahal na mga kapatid ko, pero dapat po nating ilagay sa ating mga kaisipan na hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng ating pong pagsusumikap. Sabi ng ating devotional, we cannot be saved without obedience, but our work should not be of ourselves. Okay? Hindi dapat sa ating mga sarili, mga minamahal na mga kapatid ko. Kung bakit natin nagagawa yun, mga minamahal na mga kapatid ko, dahilan sa ating maluwalhating pagmamahal sa ating mahal na Diyos. Dahilan doon sa ating pagtatalaga sa ating mahal na Panginoon, ay nangyayari siyon. Sapagkat ang sabi nga ng Juan, Kabanatang 14, talatang 15, if you love me, then you will keep my commandments. Mga minamahal na mga kapatid ko.
Ha? At ito yung maganda mga minamahal na mga kapatid ko. Pagka tayo ay nasakdal na doon sa ating pagmamahal sa ating mahal na Diyos. Ang sabi ng 1 John 4:18. Wala nang takot. Ha? Wala nang takot. Sapagkat ang sabi ng talata ay, walang takot sa pag-ibig sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay siyang nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang takot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Di ba? Kung pakiramdam mo wala kang tagumpay, you're hopeless. And then, takot ka talaga. Ba't ka matatakot kung ikaw ay may tagumpay? Ha? Sapagkat ikaw ay dinala sa tagumpay ng ating Panginoong Diyos. And He promised you and me na tayo ay Kanyang sasamahan sa lakbaying ito tungo pa sa isa pang tagumpay, mga minamahal mga kapatid ko. Ito ay napakaganda noon. No? So, wag nating ikatakot ang anumang mga bagay sa sanglibutan ito, mga minamahal mga kapatid ko, na tila magdudulot sa atin ng kapahamakan. Okay? Mga minamahal mga kapatid ko, sapagkat alam nyo, tandaan po natin yung sabi ng huling talata na binabanggit ko sa inyo, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Alam nyo, kung dahilan sa takot natin, mga minamahal mga kapatid ko, sa takot natin sa buhay rito sa lupang ito, na pagkaminsan, dahilan doon sa ating takot na, baka bukas wala na kaming kakainin, baka bukas ay ganito na, dahilan doon tayo po ay napapalayo doon sa ating mahal na Diyos. Mga minamahal mga kapatid ko. Samantalang ang ating mahal na Diyos ay nagsumikap na tayo ay maitulay patungo sa Kanyang kaluwalhatian. Naroon ang Kanyang biyaya, naroon ang Kanyang kahabagan, mga minamahal mga kapatid ko, para sa iyong tagumpay. Tayo naman, mga minamahal na mga kapatid ko, ay pilit na hinihila ng sanglibutan. At ang kaaway ay nagnanais na tayo tuksohin, mga minamahal na mga kapatid ko. Natapot ang kaaway na si Satanas ay napagpanagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa nga pagka tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga minamahal na mga kapatid ko, tayo ay Kanyang anak at ang ipinanganak ng Diyos ay mayroong tagumpay. Okay? Sapagkat ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? So, sandali lang po, konti, sapagkat nalulubat yung aking laptop. Okay? Pasensya na po kasi medyo ginamit kanina ni Mrs. itong mga connection ko, kaya nagbago ang set up. Okay. So mga minamahal na mga kapatid, ngayong umagang ito ay magbigay nawa sa atin ng inspirasyon ang mga bagay na ito, na kung saan ay magpapatuloy tayo sapagkat alam natin na ang Diyos ay ating kasama. Na dinala tayo sa tagumpay at nais pa niya tayong dalhin sa tagumpay. Atin munang ibalik ito sa atin pong kapartner dito, si Pastor Estrada, upang ating bigyang daan ng ating pagtatalakay. Maraming salamat, Pastor Roosevelt, sa iyong napakasiglang pagbabahagi sa ating morning devotional ngayong umaga. Napakaganda po ng ating mga pinag-aaralan, mga kapatid. Dapat ito po ay atin talagang pakinggang mabuti, at higit sa lahat ay atin pong talagang isakabuhay, sapagkat ito po ang nais ng Panginoon, na tayo ay magtagumpay tungo po sa pagtatagumpay. Sapagkat si Kristo ang una pong nagtagumpay. Tandaan po natin,
ang laban po ay hindi sa atin. Ang laban po ay sa Panginoon. Kaya nung si Jesus ay maipako sa krus at siya po ay nabuhay na maguli, siya po ay nagtagumpay sa tukso, siya po ay nagtagumpay sa sa kasalanan, nagtagumpay siya sa kamatayan, kanya na pong dinaig at kanya na pong natalo si Satanas. Kaya lamang, Pastor Porto, ang object ni Satanas ay talagang tayo na mga tao, lalo tigit ang mga tagasunod ng ating Panginoon upang tayo po ay kanyang matukso at mahulog po sa pagkakasala. Kaya napakahalaga mga kapatid na sinasabi ng ating lesson, yung pong ating pagtatagumpay ay dahil po yun sa Panginoon. Hindi po dahil sa ating gawa, hindi po dahil sa ating katwiran, kundi yun po ay sa Panginoon. Kaya ang kailangan lamang po ay talagang magpasakop tayo sa Panginoon. Atin pong laging hilingin sa Kanya na siya po ang gumawa sa atin, sapagkat kung tayo lamang po ang gagawa sa atin at tayo mangangako ng mangako, mapapansin po ninyo every year tayo ay gumagawa ng mga New Year's resolution. Subalit pagkatapos po ng isang araw, 2 araw o 3 linggo, 1 buwan, nakikita po nating bumabalik tayo sa dati at hindi na po tayo nagtatagumpay. Napakahalaga, Pastor Porto, yung pananampalataya. At ito nga pong pananampalatayang ito, hindi sa atin. Ito'y pananampalatayang ibinigay ng Panginoon para po sa atin. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating devotional na talagang sa pamagitan lamang po ng kapangyarihan ng Panginoon, tayo po ay palaging nagtatagumpay. Nais ko na po ibalik kay Pastor Porto para po sa kanyang conclusion at maring mga appeal sa atin po lahat. Okay, so mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, at ating mga taga-subaybay, ang ating mahal na Diyos ay ipinadama ang kanyang pagmamahal doon sa cross. Sabi ng Romans 5:8, "For Christ demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us." And so mga minamahal, mga kapatid ko, dahilan doon, tayo inaring ganap ng ating Panginoon Diyos. Inaring walang sala. Ano? Yan po yung justification. Ano? Justification, which is imputed righteousness. No? Yung ating makasalanang pagkatao ay tinakpan ng biyaya at kahabagan ng ating Panginoong Diyos, ng kanyang kaluwalhatian. Kaya ngayon, hindi ka na alipin. Kaya anak ka na ng ating mahal na Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ano? So, yung justification nito, yung imputed righteousness is our title to heaven, mga minamahal na mga kapatid ko. No? But we will go through the process of sanctification. No? And this is the development of our character. Mga minamahal na mga kapatid ko. Na kung saan ay doon ay tayo gagabayan ng ating Panginoong Diyos tungo sa tagumpay. Mga minamahal na mga kapatid, which is imparted righteousness. Amen. Mga minamahal na mga kapatid ko. Datapwat dito, mga minamahal na mga kapatid ko, ay ating isa lang alang, mga minamahal na mga kapatid ko, na hindi po yung ating papakabait. So, yung siyang magdadala ng kaligtasan. Kaya nga, kung iniisip po natin na yung naroon sa sanctification, yung atin pong pagkadala sa tagumpay, hindi po. Naroon po sa justification. Because this is the title for heaven, mga minamahal na mga kapatid ko. Yung pag-aaring ganap pa rin po ng ating Panginoong Jesucristo. At tandaan niyo po natin, mga minamahal na mga kapatid ko, kung magtatagumpay man po tayo doon sa ating mga lakbayan, mga minamahal na mga kapatid ko, in the process of sanctification, yun pa rin ating mahal na Diyos. Kung tayo'y mananatili sa Kanya, sapagkat ang sabi ng 1 John 3:6, ang nananatili sa akin ay hindi magkakasala, mga minamahal na mga kapatid ko.
And so yun yung mabuting bagay. And so siya bilang katotohanan, no? Sapagkat sabi niya John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So sa pamagitan ng katotohanan ito, no? Sa pamagitan ni Kristo, ay hindi po tayo makakarating sa Ama. So, siya pa rin po yung tutulong sa atin, mga minamahal na mga kapatid, kung mananatili po tayo. Kaya nga, si Haring David, ano pong sabi na Haring David? 119 ng aklat ng Salmo, talatang 11 ang sabi, aking iningatan na lagi ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid ko, isang tagumpay, hindi makakapanaig si Satanas. Kapag ating ingatan ang kanyang salita sa ating mga puso. Kagaya ni David, mga minamahal na mga kapatid ko, siya'y nabuhay, bagamat makasalanan, datapwat makita po natin ang kanyang naging huling bahagi ng kanyang buhay hanggang sa dumating ang kanyang kamatayan ay isang katapatan sa ating mahal na Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, ang talatang ito, magbigay nawa sa atin ng inspirasyon. Sapagkat ito ang pagtatagumpay, sapagkat ang ipinanganak ng Diyos ay mayroong pagtatagumpay. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Sabi nga rito sa ating quotation na narito sa sulat ni Mrs. White, mga minamahal mga kapatid ko. Ang sabi rito ay, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, we may go on from strength to strength, from victory to victory. For through Christ, the grace of God has worked our complete salvation. Okay? Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang siyang gagawa para doon sa kakumplituhan ng ating kaligtasan. Pagpalain po tayong sama-sama sa umaga nito. Amen. Thank you very much, Pastor Roosevelt. Talagang napakaganda ng iyo pong pagtalakay ng atin pong devotional ngayong umaga. At I'm sure tayo po'y busog na busog sa salita ng Panginoon at yung pong tagumpay ay talagang tungo sa tagumpay na ito po'y ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating mga greetings, prayer request, and thanksgiving. Binabati po natin ang 83 na mga Facebook Live viewers ngayon. Good morning po sa inyong lahat. At lalo tigit ang atin pong mga talagang araw-araw na sumusubaybay po sa atin. Ayan, Pastor Porto, batiin natin itong ating mga viewers. Ano po? Si Ate Shirley Azul. Good morning po, Ate Shirley. Si Brother Beth Opel Macasero. Good morning. Diyan po sa Lukban. Ganon din po si Ate Noemi Fadalian. Yan, marami po tayong mga viewers at ating mga talagang supporters sa ating gawain diyan po sa Lukban. Good morning po, Benji Manrique Veloso. Si Neles Ojaito. Good morning. Si Flor Imata Nanyes, magandang umaga po. Keep safe everyone. Si Sister Imelda Abugan, good morning. Rose Lidesma Reyes, good morning. Hazel Moico, good morning din po. Lorena Bautista, good morning ma'am. Delia Imata, good morning din po ma'am Delia. At nanonood din sa atin si Ma'am Zaida A. De Leon, good morning. At ang aking mahal na nanay, Sara Estrada, yan, araw-araw din po na nanonood sa atin. Maraming salamat, nanay, sa inyong panonood. Ingat po kayo dyan sa sablayan. Si Ma'am Presi Mercado, good morning po sa lahat ng viewers. Ganon din si Brother Onji Babiera. Gandang umaga mga kapatid. Nanonood din po sa atin si Annie Belonsa. Good morning po. Skylar Kyla, yan, good morning po, lalo na sa Inay Lydia Di Castro Marquez. Have a nice day po sa ating lahat. Salamat, Skylar Kyla. Si Ate Neng o Fede Mesa, good morning. Si Ate Dory Kumbaliser, ayan, nanonood din po sa atin. At ito, Pastor Porto, meron na pong prayer request mula kay Beth Opel Macasero.
prayers for healing of my lower back pain. In Jesus' name, Amen. Amen po. Beth Opel Macasero, pagpipray po namin ang inyong lower back pain at tanggapin mo na po agad ngayon ang kagalingan. Majin Ranyola Kodanin, good morning. Si Ma'am Daily Aguila, good morning din po. Si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, good morning. At si Ma'am Feby Cada, yan, good morning to all. Paki-pray muli ang mga sakit na high blood, sakit sa mata na glaucoma, naway patuloy pagalingin ni Lord. Maraming salamat po. Si Ma Wilma Baez, good morning po Pastor. Salamat po sa pag-pray sa tatay ko. Successful po ang kanyang eye operation. Magpapagaling na lamang po siya. Maraming salamat Ma Wilma Baez. Ayan, at ang tatay po ay successful ang operation. Subalit patuloy po namin siyang idadalangin na patuloy pong gumaling ang kanyang operasyon. At kayo din po, Ma'am Wilma Baez, magaling din po kayo. Si Ate Dory Cumbaliser dyan sa Infanta. Good morning, Pastor Juby at Pastor Forto at sa Hope and Love family. Nanonood din sa atin si Sister Gina Alama. Good morning. Si Brother Rene at Baby Sayat. Good morning. Marilu Sevilla. Good morning. At nanonood din po sa atin si Ma'am Vivian Martos. Good morning po, Pastor. Good morning po. Kasama po muli ang aming pamilya at ang aming hanap buhay. Kumusta po kayo, Pastor? Pastor Porto, kinukumusta ka ni Ma'am Vivian Martos. Ayan. Diyan sa Lian. Ayan. Si Elizabeth. Ninang pala. Batiin mo ang iyong ninang, Vivian. Okay. Isang magandang araw ng pagbati sa aming mahal na ninang dyan sa Lian. At sana'y patuloy kayo makinig sa programang ito ng Hope and Love. Yan, Pastor, araw-araw po yan sila nanonood sa atin. Kaya, good morning po, Ma'am Vivian at si Sir Nemi Martos. Nanonood sa atin si Elizabeth Denos. Good morning po. Si Ma'am Des Anga Dayo, yan, ating mahal na teacher dyan sa Lipa. Good morning, Ma'am. Si Norlina Garcia Angel, yan, blessed Tuesday to all. Good morning din po. At si Naning Makaraig, good morning po, Pastor. At sa mga nanonood, nakikinig sa umagang pinagpala ng Panginoon. Si Sir Reggie Vargas Ibanez, good morning po, Pastor Juby, and also sa ating speaker, Pastor Roosevelt. Keep on praying po ang mama ko. Yan, ang mama po niya ay si Mama Gina Ibanez. Salamat and God bless. Yes, Sir Reggie, amin pong ipapanalangin ang inyong mama. Si Ma'am Heidi De Leon, bumabati din sa atin ng good morning. Si Ma'am Princess Marquez, good morning po, Ma'am. Adelaida Malibiran, good morning po. At ang aking tita Tessie Lakdaw, magandang umaga po, Pastor Juby, na aming pamangkin. At sa tagapagsalita na si Pastor Roosevelt Forto. Ayan, kumusta po kayo dyan, tita Tessie, dyan sa Gloria Oriental, Mindoro. Ang aming mama Liwanag, Piñamante Mercado. Ayan, good morning po, Pastor and Pastor Porto. Nice to see you po. Batiin mo, Pastor, si Mama Anag. Nanonood sa atin sa Infanta. Okay, isang maligayang umaga po sa inyo. Ate Anag, kamusta kayo diyan? Sana po nasa mabuti kayo laging kalagayan. Ayan, ingat po kayo dyan sa Infanta sapagkat tumataas po ang kaso ng COVID. Ano po, ingat-ingat po tayo dyan. Si Ma'am Maria Loida Maghirang, good morning. At si Ma'am Cathy Pablo, dyan sa Santa Rosa, good morning po. Keep on praying po. God is good po. He make a way again po na patuloy kaming maglingkod sa Kanya. Ayan, Ma'am, God bless po. Ma'am Cathy dyan sa Santa Rosa. At salamat sa Panginoon na patuloy po kayong nakapaglilingkod dyan sa inyong paaralan. Si Sister Rowena San Jose Bughaw, blessed morning po sa ating lahat. To God be the glory. Yan po ang sabi niya. Si Ma'am Daisy Villaverde, good morning po. Pasasalamat sa kagalingan namin ni Joven, Daisy, Jedediah Villaverde family. God is good. More blessing, Pastor. God bless. Salamat po, Ma'am Daisy, na kayo ay pinagagaling ng Panginoon at
patuloy kayong pagpalain. Si Ma'am Mavic De Leon Dael, good morning po. Si Yolanda Zomil Dasa, ayan, good morning po Ma'am Yolanda. At si Ma'am Arlene Mopera, good morning po Pastor, God bless po. Good morning din po Ma'am Arlene, kumusta kayo ni Kuya Momar at ang inyong mga anak? So ayan, nagbabalik po si Ma'am Cathy, keep on praying po muli, maraming salamat po. Si Ma'am Heidi De Leon, nanonood din sa atin. At si Ate Emma Orozco, magandang umaga po Pastor Juby at sa Hope and Love family. Si Ate Nena, Sister Nena Ismilio, ayan, magandang umaga Pastor at sa Hope and Love. Flor Villanera, nanood sa atin. Si Ate Politz Mercado at si Ma'am Olive Isquero. Good morning po mga pastor. Marami pong salamat Lord sa blessing na ibinigay niyo po sa amin araw-araw. Salamat po. God bless. Praise God po. Nanonood po sa atin si Ate Beng Alinsonorin. Good morning po. Si Ate Helen Binaid Piñamora. Diyan din po sa Infanta. Good morning po Pastor at sa lahat. Good morning po Pastor at kay Pastor Forto. We miss you Pastor. Pareho po kaming nadistino ni Pastor Forto diyan sa Infanta. Kaya mga kilala po namin ang mga kapatiran. Miss din po namin kayo mga kapatid. Si Maria Luisa De Leon, good morning po, Hope and Love viewers. At si Ate Tess Peñamante, good morning Pastor Roosevelt, miss you, hehehe. May hehe pa. Good morning Hope and Love family. Ayan, miss na miss ka na Pastor Roosevelt ni Ate Tess Peñamante. Miss you to, Ate Tess. Ayan. Ipanalangin mo sa Tites na gumaling sa kanya mula sa kanyang operasyon. Get well soon na Tites, magpakalakas ka at lumusog uli ang iyong katawan. Si Goldberry Tesclo, good morning po Pastor. Pakisama po sa prayer si Kuya Jojo Castillo. Kilala ko ito si Kuya Jojo Castillo na nawa ay maging okay ang laboratory at treadmill para makasakay na ulit sa barko. Asawa ito ni Ate Wena diyan sa dagatan. Si Kuya Jojo, napakatangkad na lalaki nito. At ganyan din po si Dondon Castillo, kaarawan niya po ngayon. Binabati po natin si Dondon Castillo. Happy birthday. Pagpalain po tayong lahat sa araw na ito. God bless. Thank you Goldberry Tesclo sa iyong comment na yan at mga pagbati natin sa may kaarawan. Si Olive Isquero, good morning po Pastor Juby. Pakisama po sa prayer niyo po. Masama po kasi ang pakiramdam ko po ngayon. Dito po ako ngayon sa work namin. Pastor, kahit masama ang pakiramdam ko, pasok pa din. Sana po pagalingin niyo po ako Lord. Maraming salamat po. Yes Ma'am Olive, papanalangin po namin kayo at sana po kayo ay gumaling sapagkat alam ko kayo ay swab test at dalawa nga sa inyong kasama ay nag-positive. Sana po kayo ay okay lamang. Ayan, si Ate Helen Piñamora, bumabati uli sa atin ng good morning at namimiss po niya kami. Si Jonathan Cadaw, yan, marami pong salamat sa ating mga sharer pala, no? Ang dami po at ito si Jonathan Cadaw, isa po sa nag-share ng ating link. Mapalad ang tao na ang pag-asa ay nasa Panginoon. Salamat, Sir Jonathan Cadaw. Maaring kay kamag-anak ni Pastor Lito Cadaw. Si Ma'am Ces Gia, Ma'am, good morning. Praise God. At si Ma'am Lani Orbeta Mendoza, good morning po Ma'am Lani. God bless po. At ang sabi ni Sir Jonathan, to God be the glory. Nanonood din sa atin si Elena Daray. Sabi niya, Amen. At si Ma'am Leah Orbita Olarte, happy morning po. Nanonood din po sa atin si Ma'am Pearl De La Torre Paras. Good morning everyone. Si Resty Sinata de la Cruz, good morning. At May De Leon Sumia, good morning po. At si Ate Noemi Fadalian, meron po siyang reflection. Our war is real. Our war is spiritual. Our war involves not just time, but eternity as well. Our objectives is well-defined, pauwi na sa langit. And our victory is already assured if we are in victor's side. There is victory in Jesus
good morning po sa lahat. Thank you very much Ate Noemi Fadalian. Sayang hindi ka namin nakasama ngayon sa live broadcast dito sa studio, pero thank you po sa iyong napakagandang reflection. Ganon din po si Ma'am Shoni Sarmento. Good morning po Pastor Juby and sa speaker at sa lahat. Pakisama po sa prayer si Dexter Ayan Alejo. May COVID po, nasa ospital sa ibang bansa. Naway pagalingin siya ng Panginoon. Salamat po. Ayan, Pastor, pakitake note si Dexter Ayan Alejo. Siya po ay COVID patient sa ibang bansa. Si Joanne Irabon, good morning po. At si Emer F. Alaybaf. Ayan. Amen, Pastor. Good morning po, Pastor Juby, Sarte Estrada at Pastor Fortu. Patuloy po nating ipag-pray ang Eat and Be Well. Ito po yung vegetarian restaurant dyan sa Batangas City. Gayon din po ang mga staff nawa pagkalooban ng malulusog na pangangatawan para patuloy sa paglilingkod. God bless po at thank you. Yes po, ipag-pray namin ang Eat and Be Well and hoping po one day ay makapasyal po ako dyan at makakain sa Eat and Be Well Vegetarian Restaurant. Si Mami Edeta Red, mapagpalang umaga po ating lahat na patuloy ang taga-subaybay ng Hope and Love Family na ang hindi lamang kayang tanggapin ay ang wala pa sa ating buhay. Salamat at tayo may Diyos na laging nagbibigay ng pag-asa, magtiwala lang sa Kanya. Pakisama po sa pray nyo na patuloy akong bigyan ng malalim na pananampalataya. Thank you very much, Mami Edith, Nanay Edith, Red. Ayan, at patuloy po kayong lumakas sa inyong panampalataya sa kabila po ng pagsubok na pinagdaanan. Si Kuya Hedrick Ranyola, good morning. At si Sir Jonathan, ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig ng Diyos, ang takot ay may kaparusahan. Thank you very much. Ito yung mga biblical verse ang ibinabahagi po ni Brother Jonathan Cadaw. Si Marie Pruelda Falogme, Pastor, pasama po sa prayer si Delma Marasigan na stroke po kagabi. Salamat po. Pagaling kayo, Ma'am Delma Marasigan. Salamat po, Ma'am Marie Pruelda Falogme dyan sa Batangas City. Good morning po sa inyo. At si Kuya Hedrick bumabati sa atin ng good morning. Si Ate Dory Kumbaliser, salamat po Pastor Rosbel. Miss you po at sa family mo. Ayan, marami talaga nakakamiss kay Pastor Rosbel. Patiin niyo po si Ate Dory, Pastor Porto. Okay, Ate Dory, miss rin namin kayo rito at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa atin sa Infanta. Ayan. Salamat at meron tayong morning devotional at ang atin pong dating mga pinaglilingkuran, ayan, nakakakumustahan po tayo. Si Ma'am Deli Aguila, thank you Pastor sa magandang mensahe. God bless po. Si Alfie Jane Sadora, bumabati din po ng good morning. Si Elena Daray, good morning Pastor Estrada, salamat sa morning devotional. Welcome po Alfie Jane Sadora. Si Ate Marilyn Ilagan, Ate Marilyn, good morning po. Salamat sa inyong panonood. At si Ann Alvis Baladad, si Ma'am Ann, good morning sa magigiting na mga pastor na walang sawang nagbabahagi sa bawat isa ng tinapay ng buhay. Malaking tulong para sa amin ang makapakinig at magbigay sa amin ng tibay na pananampalataya. Ang mga refleksyon nawa isa kabuhayan ng bawat isa. Maraming salamat po. God bless us all. Stay safe po tayo lagi. Maraming salamat, Ma'am Alvis Baladad, sa inyong reflection at panonood. Si Ate Lolit Obon, good morning Ate Lolit at Kuya Tony ng La Prima Bakery. Sherlita Azol, patuloy po kasama sa panalangin si Marife Ascaraga sa kanyang kalungkutang pinagdaraanan ngayon. Sana po ay magiging matatag siya sa malaking pagsubok na pinagdaraanan niya. Salamat po. Ayan. So, Ma'am Marife Ascaraga, magpakalakas po kayo sa Panginoon at patuloy po kaming nakikiramay sa pagpanaw nga po ng inyong mahal na asawa, si Kuya Jingjing, at lalo na po sa inyong bianan na mahal namin ang Nana Tinay Ascaraga. Si Ate Tess Peñamante,
pakisama pa rin po sa prayer mga kapatiran sa panukulan na may COVID. Sana po ay maging kalakasan sa panampalataya, mga karanasan ito sa ating lahat. Yes po, ang Iracho family, nawa po sila ay paggalingin na mula sa mga karamdaman. Si Ate Fede Mesa, good morning. At si Ma'am Ate Noemi, thank you po sa message this morning. Ganon din si Norlina Garcia Angel, ayan, nagpapasalamat din po sa message. At si Ate Adelaida Malibiran, patuloy ko pong ipinasasama sa prayer ang aking buong pamilya sa araw-araw na pamumuhay. Yes po, Ate Adelaida Malibiran, atin pong isama sa panalangin ang inyong family. Si Maria Loida Maghirang, Pastor, pakisama sa panalangin ng aking pamangkin na si Karen Alcantara at ang kanyang pamilya. Naway malampasan nila quarantine at maging negative na po sila sa ngalan ng Panginoon. Amen. Yes po, Ma'am Maria Loida Maghirang, sasama po namin sa panalangin. Jenlat Azul Flores, good morning. Elena Daray, salamat Pastor Porto sa inyong magandang mensahe. Si Ma'am Mayet L. Paakleta, nanonood din po. At si Ma'am Deli Aguila, pasama po sa panalangin. 1 week na po napatay ang asawa ko. Aba, nakikiramay po, Ma'am Deli Aguila. Kami po naman nakasama dito sa bahay po, nagpapagaling naman. Sana po gumaling na kami. Maraming salamat po. God bless. Condolence po, Ma'am Deli Aguila. At kayo po ay aming ipapanalangin na kayo rin po ay gumaling. Speaking of condolence po, ang Hope and Love Media Ministry at ang aming buong pamilya, ang Central Quezon 2 at ang mga pastor ay nakikiramay po sa pamilya Makalintal sa pagpanaw po ni Pastor Ifinito Makalintal. Ang atin pong magiting na pastor, leader ng ating church noong siya po ay active sa ating sa gawain ng Panginoon sa South Central at ganoon din po sa NPUC. Okay, nag-amen na po si Ma'am Deli. At tingnan po natin kung meron pang mga bagong viewers na hindi po natin nabati. Ang Nanay Lilia Mupera, good morning. Esmeralda Minda Cuivido, good morning. Si Ma'am Bessie Show dyan sa Australia, good morning po. Kumusta po kayo dyan? At ang Naning Makaraig, pasama po ni sa prayer ang aking pamilya na ingatan sa lahat ng karamdaman at kapahamakan. Salamat po. At ganoon din po si Ma'am Princess Marquez. Prayer request po, maging maayos po sana panahon ngayon at bigyan po sana ako ng malakas na pangangatawan. Thank you po. God bless. Yes po, Ma'am Princess Marquez, kayo po ay aming ipapanalangin at bigyan po kayo ni Lord ng mabuting kalusugan. Si Ma'am Laila Bundalian, good morning po ma'am. Kumusta na po kayo dyan sa Dolores? At Ibeng Alinsonoren, salamat po sa Panginoon. Nakasimba na po kami noong Sabado. Hindi pala kami sinita sa checkpoint nung pauwi lang po. Sana sa Sabado makalagpas po ulit kami. Praise God po at Ibeng at kayo nakadalo sa Chaong sa kabila nga po na merong checkpoint dyan sa boundary ng San Pablo at ng Chaong. Okay? Kunti na lamang ating mapagbati. Jalinbert de Los Santos, good morning. Ayan, Maria Loida Maghirang. Pastor, kumusta na po si Brother Joseph? Yes po, nagpatuloy pa rin pong nagpapagaling, nagpapalakas si Brother Joseph. Atin pong ipanalangin upang siya po ay makasama na natin muli sa ating broadcast. Si Rosendalyn Clemena, good morning. At si Ate Edna Marquez, dyan din sa Infanta. Pastor, pakipray po yung anak ko, si Cynthia. May allergy po siya. 3 araw na po di makatulog dahil sa allergy. Pray din po ng family namin na palaging safe at malakas. Salamat po Pastor at Pastor Porto sa message. Yan. Ilan na lamang po ito. Si Raizen Bilarma Pradillada. Magandang umaga po, Pastor. Panalangin po na sana ay gumaling na ako sa aking sakit at tulungan nawa kami ng Panginoon sa aming module. Yes, Raizen, ikaw ay pagalingin ng Panginoon.
Si Ate Feli Giray Abaday, good morning, dyan po sa Dagatan. Aba, good morning po sa lahat ng mga taga-Dagatan. God bless po dyan sa inyo. Si Mary May Aki Dabo, good morning. At si Emer F. Abayla, Pastor Porto, maayong aga pagbati mula sa Simara, Romblon. Aba, Pastor, ito yung mga kababayan mo sa Romblon, binabati ka. Hindi ko alam kung ito'y talagang tunay niyang pangalan pero parang binaliktad. Ano? Emer F. Alaybap. Ito ba'y Pabella ba ito? Parang ganun ang apelido. Pero taga Batangas. Pabiala. Pabiala. Ayan. Remy Pabiala o Emer Pabiala. So, yan po mga kababayan. Batiin mo, Pastor, yung mga kababayan dyan sa Batangas City. Okay, so binabati po namin ang lahat sa umagang ito, sa naabot po ng atin pong programa, ng atin pong morning devotional. Sana po ay ang kapanatagan ang siyang laging sumatin mga minamahal na mga kapatid ko at ang patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ang siyang sumatin at huwag doon sa ating mga sariling kaisipan tayo magtiwala. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa ating mga tagapakinig sa Romblon. Yan, sa Romblon. Salamat na nakakarating pala diyan sa atin sa Romblon ang programang ito. Ang mga taga-Simara. Aba, ay siguro kutot tarang payawor. Perme, ha? Okay, sa mga kababayan natin diyan ay sana'y palaging mapayapa ang ating mga kalooban sa anumang kalagayan ng panahon. Amen. Salamat, Pastor Porto, sa iyong pagbati sa mga taga-Simara, Romblon. Meron tayo mga viewers po na nakatune in dyan po sa Romblon. Si Ate Ani Belonsa, pakisama po si Ma'am Nida ng Agno, Pangasinan, na na-share ko ang mga programa niyo, Pastor, naway kilusin ang puso at ganon din lahat sila. Yes po, Ate Ani, sasama namin sa panalangin si Ma'am Nida ng Agno, Pangasinan. Yeah, may mga viewers po tayo sa Pangasinan. Si Ate Jane Sibo, good morning. At si Ma'am Deli Aguila, maraming salamat po sa mga kapatid ko at sa inyo po, mabuting pastor. Alam ko po na pagsubok lang ng Panginoon. God bless us all po. Yes, Ma'am Deli, ito mga pagsubok sa ating buhay at ito po naway magpalakas po sa atin, lalo na po sa inyo. Si Brother Ariel David of Femia, ayan, good morning po. From Kawayan, Isabela. Aba, good morning po dyan, Father Ariel. God bless dyan din sa inyong ministry dyan po sa Kawayan, Isabela. Ayan, so dadako lamang po tayo dito sa aking account. Yan, nanonood sa atin yung akin pong tiyuhin. Sina Uncle Tony Sarte, dyan po sa Canada, sa Surrey. At si Auntie Ellie, pamilya po ni Michael at Edin Sarte, ayan, kanilang anak na si Macy. At God bless sa inyo po dyan. At congratulations sa mag-asawang ang Uncle Tony at Auntie Ellie na sa araw na ito ay sila po ay yan, maghanap ng Canadian citizen. Okay? Tingnan lang po natin kung meron pa tayong mga nanonood. Si Lady Lynn Tibay, good morning. Ang aking mahal na auntie, tiyahin, si Mama Crescencia Sulite, nanonood po sa atin. Kumusta kayo ni Papa Binben? Ingat po kayo dyan. Si TJ Borromeo, nanonood din po. Si Brother Noel Magsino, good morning. Salamat po sa inyong panonood. Si Brother Melchor Ilada Cadiz, Brother Melchor, elder natin dito sa Lutukan. Ayan. So tinitingnan ko lamang po, Mildred Eracho Armada. Yes, Armada sa Panukulan. Good morning po. Nanonood po sa atin. At sa iba pa pong nanonood, si Ate Lilet Navarro Santos, ang aking kapitbahay. Good morning, Ate Lilet. God bless sa inyong at inyong mabuting kalusugan. God bless po sa inyong pag-exercise. Ayan. At marahil po yung iba ay nanonood at hindi po nagko-comment, ay kayo po'y aming binabati at pinasasalamatan. May pahabol po ang ating Noemi Padalyan, praying for you, Sister. Be strong in the Lord. We cannot be a better witness for Christ until we experience trials. Marahil ito'y para po kay Ma'am Deli Aguila ang message na ito. Okay? Pastor, di ko alam kung meron kang gustong batiin
Kasi ito yung mga greetings, may prayer request at mga pasalamat ay atin na pong nabanggit. Okay, siyempre, nais din nating batiin ang atin pong mga kapatid sa buong sakupan ng South Central Luzon Conference. Amen. Ano po, so, mga kapatid, naway ang kapanatagan ng puso't isipan ay laging sumasa atin. Ano po, at patuloy tayong magsama-sama na isulong ang ating magandang relasyon sa ating mahal na Diyos. At atin ding patuloy na ipaabot ang pabalita ng kaligtasan sa marami pang mga tao na sila man ay magkaroon ng pribileyo na maangkin ang tagumpay na ipinagkakaloob sa atin ng ating mahal na Diyos. At siyempre, aking binabati rin yung aking mahal na asawa na narito sa aking likuran. Ayan. At Very supportive. Ang aking buong sambahayan, ang aking pamilya. Magpakita si Ma'am, magpakita. Yun, kumakaway. Andyan lang lagi yan sa likod at patuloy na nananalangin, friend. Kaya nabati ko ng magandang umaga. At siyempre, I love you, Mama Chop-Chop. Aba, talagang napakaganda naman yan. At siyempre, tinding binabati yung mga kapatid dito sa distrito ng Makiling. Yes. So, at gayon din dyan sa iyong distrito, ating binabati ang mga kapatid na diyan sa distrito mo, sana sila laging taglay ang kasiglahan sapagkat ang kanilang pastor ay patuloy na may kasiglahan upang akayin ang mga kapatid tungo sa isang matagumpay na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Okay? Amen. Praise God. Ayan, salamat Pastor sa iyong pagbating iyon. Talagang tunay po na napakabuti ng Panginoon at may pahabol pong prayer request si Ma'am Pearl de la Torre Paras para po sa kanya. Marahil ito'y kanyang pamangkin na si Jethro na sana po ay magkaroon na ng trabaho. Okay, mabilis lamang pong mga pagbanggit. Si Jaiper Jenny Punay Banyes at Verona Pitizanan. Good morning, Eduviges Cabalquinto Ranyola. Si Lucip Pacomlos Enriquita, Renzo, ayan, nag-like po sa atin. Myla Binabay, Clear and Pagalangan, Baasio She, Raizen Bilarma Pradillada, si Pastor King Rualio, ayan, nagpuso sa atin at marami pa pong iba. Pastor, tayo po ay dadako na sa ating closing prayer at hopefully po ay na-take note mo ang ating mga prayer requests, mga pasasalamat ng atin pong mga viewers. Mga kapatid, mga kaibigan, saan man po kayo naroon, sa inyong tahanan o sa inyong mga trabaho, paglalakbay, tayo po ay panandaling lumapit sa Panginoon upang atin pong ilapit ang ating mga kahilingan po sa Kanya. Okay, tayo manalangin. Amang banal na mapagpala ka po sa lahat, O Diyos. Sa umaga pong ito, kami po'y dumudulog sa inyo. Nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na kabutihan, Panginoong Diyos. Pinupuri namin kayo, niluluwalhati namin kayo, sinasamba namin kayo. Sapagkat ang inyong kaawaan at kahabagan ay walang hanggan, Panginoong Diyos. Salamat na dahilan po sa inyong kabutihan, nariyan kayong lagi na tumutugon sa aming mga dalangin. Kung bakit kami wala ring sawang lumalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin kayo lang po ang katugunan sa amin pong mga kalagayan, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami, kayo po ay nagkaloob kay Sister Welma Baez ng successful na operasyon. Salamat po, Panginoon, amin pong idinadalangin ng inyong pong patuloy na pagpapagaling sa Kanya. Gayun din, Panginoong Diyos, amin pong idinadalangin sa inyo si kapatid na Bit Ophel Makasiro na kung saan ay nakakaramdam ng pananakit na kanyang
likod. Iabot niyo po sa kanya ang inyong mapagpagaling na kamay upang makaranas siya ng kagalingan, Panginoon Diyos. Idinadalangin din po namin ang mga karamdaman na mayroon sa inyong mga anak sa ngayon. Kayo po ang magpala, O Diyos. Sino mang mayroong mga karamdaman, anumang uri ng karamdaman ito, cancer man, high blood, hypertension, diabetes, at anumang uri ng nagpapahirap sa pisikal na kalagayan ng inyong mga anak, Panginoon Diyos. Amin pong inilalapit sa inyo. Kayo po ang magpala. Dinadalangin din po namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang pamilya ng Ninang Vivian Martos. Kayo po ang magpala sa kanila, Panginoong Diyos. Sa kapanahunan na ito, kayo po ang nakakalam sa kanilang kalagayan. Ano pat sila'y nagnanais, Panginoon Diyos, na makalapit sa inyo upang maidulog ang kanilang mga kalagayan. Ang kanilang mga paghahanap buhay, Panginoon, kayo po ang magpala lagi sa araw-araw. Bagamat sa ganitong sitwasyon, Panginoon, ay kayo pa rin ang siyang Diyos naming inaasahan na siyang tutulong sa inyo mga anak upang maging matagumpay ang kanilang mga pamamalakaya at paghahanap buhay upang mapunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga sambahayan. Aking ding idinadalangin sa inyo, Panginoong Diyos, ang mama ni Reggie Vargas Ibanez. Kayo po ang magpala din sa kanya, Panginoong Diyos, sa kanyang kalagayan. May umaasa, Panginoong Diyos, na kayo po ang patuloy na kakalinga sa kanya. Amin pong idinadalangin din sa inyo ang kapatid ni Goldberry Tisco, na walang iba kundi si Jojo Castillo. Maging okay nawa po, Panginoong Diyos, ang kanyang laboratory para makasakay na po muli siya sa barko, Panginoon. Inyo pong kalingawin ang inyong mahal na anak na ito na umaasa sa inyo, Panginoon Diyos. Sapagkat alam po namin kayo lang po ang makakatulong sa mga ganitong kalagayan. Si kapatid na Dondon Castillo, na kung saan ay kaarawan niya po ngayon, Panginoong Diyos, ipagkaloob niya po sa kanya ang kaligayahan ng araw na ito, na kung saan ay kanyang inaalala ang kanyang pagsilang, na kung paanong ipinagkaloob niya po sa kanya ang buhay. Patuloy pang tumahak siya sa isang matagumpay na buhay, Panginoong Diyos, dahilan sa isang mabuting ugnayan sa inyo, Panginoon. Amin ding idinadalangin sa inyo, Panginoon, si kapatid Dexter Ayan Aliho, na kung saan ay isa rin sa naapektuhan ng virus, Panginoong Diyos. Sa mga pasyente sa ibang bansa, Panginoon, pagpalain po ninyo, Panginoong Diyos, saan man siya naroon ngayon, ang aming pag-asa ay kayo po ang aming Diyos na tumatanaw sa kanyang kalagayan upang ipagkaloob ang pinakamabuti sa kanya, Panginoong Diyos. Kaya nga kami mayroong buong pag-asa na sa aming paglapit po sa inyo, Panginoon, ay mayroon po kayong ipagkakaloob na katugunan sa amin pong dalangin sa inyo. Amin din pong idinudulog sa inyo, Panginoong Diyos, ang Eat and Be Well Vegetarian Restaurant doon sa Batangas. Kayo po ang magpala, Panginoong Diyos, na bagamat sa ganitong panahon, ang patuloy pa rin paglilingkod ng restaurant nito ay patuloy na mahayag, Panginoon. At ang tunay na layunin na ito, na maakay ang mga tao tungo sa isang malusog na pamumuhay sa pamagitan ng pagkain, ng mga pagkaing magbibigay ng kalusugan, Panginoong Diyos, ay inyong patuloy na marapating may pagkaloob ng restaurant ito, Panginoong Diyos, ng Eat and Be Well. Amin ding idinadalangin sa inyo, Panginoon, si kapatid na Olive Isquero,
na mayroong masamang pakiramdam. Hipuin siya, Panginoon Diyos, ng inyong mapagpalang kamay. Idampulay po ninyo sa kanya ang inyong pagpapagaling upang kung magkaganon, Panginoong Diyos, ang kanyang masamang pakiramdam ay mawawaglit at mawala sa kanya ang anumang mga agam-agam, Panginoong Diyos. Amin ding idinadalangin sa inyo si Ate Tess Piñamente doon sa Panukulan. Salamat, Panginoong Diyos, na kahit sa ganitong kaparaanan ay amin siyang na kakamustahan, Panginoong Diyos. Kasama ng mga kapatid doon na mayroong karamdaman din, Panginoong Diyos, dahil lang sila ay tinamaan ng COVID. Kayo po ang magpala, Panginoong Diyos. Maripi Ascaraga, sa kanyang kalungkutang pinagdadaraanan, amin po yung ding idinadalangin sa inyo, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kaaliwan upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay alisan siya ng nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Si Karen Alcantara at ang kanyang pamilya sana'y mag-negative na sila, Panginoong Diyos, sa kanilang sitwasyon ngayon. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ano pat sila'y nagnanais na makalapit sa inyo, Panginoon, na pagkalooban sila ng kagalingan sa kanilang kalagayan upang sa sunod na kanilang check-up at diagnosis, Panginoon, maging negative na ang karamdamang taglay nila. Dinidalangin din po namin, mahal na Panginoon, si kapatid na Dili Aguila, na kung saan ay namatay ang kanyang asawa, Panginoon Diyos, aliwin siya sa kanyang kalungkutan. Pakita niyo po sa kanya, hindi ang lumbay, kundi ang pag-asa na sa kabila ng kamatayan ay may inilalaan kayong buhay na walang hanggan. Ang patuloy na pagpapagaling sa kanila, Panginoong Diyos, ay inyo ring igawad, O Diyos. At gayon din, dinadalangin namin si Ma'am Nida, na kung saan ay nakakapakinig sa mga pabalita na ipinaabot sa pamagitan ng programang ito, Panginoong Diyos, ng Hope and Love Ministry. Pagpalain sa Panginoong Diyos at ang iba pang mga nakakapakinig, Panginoong Diyos, na hindi pa kayo lubusang kilala bilang personal na tagapagligtas. Naway maging daan ang programang ito at ang ministeryong ito, Panginoong Diyos, upang sila'y maakay tungo sa tagumpay. At gayon din, Panginoong Diyos, aming idinadalangin sa inyo, si kapatid na Jethro, magkaroon nawa siya ng trabaho na, Panginoong Diyos. Kayo po ang aming inaasahan sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. At kung mayroon pa kaming nakaligtan, Panginoong Diyos, sapagkat sa aming limitasyon ay maaaring hindi na namin nakita o raming nalampasan ito, Panginoon. Gayon pa man, alam po namin sa inyo po wala pong lihim, kundi nalalaman po ninyo ang lahat, Panginoong Diyos. Abutin po ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak na nagnanais na makalapit sa inyo, Panginoong Diyos, at pagkalooban pa ninyo ng katugunan ang kanilang mga hibik at dalangin sa inyo, Panginoon. Akin din patuloy na idinadalangin sa inyo, Panginoon, ang programang ito ng Hope and Love. Kayo po ang magpala, O Diyos. At patuloy pa pong ang kapangyarihan at kalakasan ng programang ito ay patuloy niyo pong igawad, O Diyos, upang marami pang mga tao ay maakay palapit sa inyong banal na panan, mapalakas sa kalagayang espiritual, at maakay tungo sa tagumpay ng kanilang kalagayang espiritual. Mula sa tagumpay na kayo, ang aming Diyos, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang masagip kami sa kasalanan, ay madala kami doon sa ganap na tagumpay na marating ang langit na bayan na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, Panginoong Diyos, pagpalain din po ninyo
si Pastor Joby Estrada, na sa kanyang pangangasiwa sa ministry ito, Panginoong Diyos. At ang iba pang mga supporters nito, Panginoong Diyos, ang aming mga listeners, ang aming mga tagapagtangkilik na taga-subaybay, ang inyo pong laging pagkalinga at pagpapalay sumaaming palagi, sapagkat ito po ang aming samot dalangin sa inyo, sa matamis na pangalan ng inyong bukong na anak na Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Porto, sa inyo pong pagpapaunlak sa ating paanyaya na kayo po ay maging devotional speaker ngayong umaga, at tunay po na na-bless ako sa inyo pong pangunguna sa ating devotional, at I'm sure yung pong atin ding mga viewers. Pastor, meron kayong gustong sabihin bago tayo lubusang magpaalam sa ating broadcast ngayong umaga? Okay, salamat din sa iyo, Pastor, sa iyong pribilehiyong ipinagkaloob na ako'y maging kabahagi ng programang ito ngayong umaga. At talagang naramdaman ko yung kagalakan sa paglilingkod. Kung bakit ikaw ay talagang laging naglalaan ng panahon at talagang maagang nakakabangon ay sapagkat alam kong punong-puno ka ng inspirasyon. Amen. At sana'y laging ang empowerment ng ating mahal na Diyos ay sumaiyong palagi. Okay, at siyempre sa ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay ay atin ding pinasasalamatan sila sapagkat sila ay gumugugol din ng oras na kasama natin. Anyway, ang paggugol nyo ng oras ay hindi para kay Pastor Joby, hindi kay Pastor Porto at sa sino pa mang mga tao na ginagamit dito upang maihayag ang banal na mensahe ng ating Panginoon Diyos. Yan ay paggugol ninyo ng panahon para sa ating Panginoon. A quality time with Jesus is what we really need this very time. And so mga minamahal na mga kapatid, nawa nga po ang tagumpay ay ating maranasan tungo pa sa ganap na tagumpay na marating ang langit na bayan na inihanda sa atin ng ating mapagmahal na Diyos. Pagpalain tayong sama-sama sa umaga ito. Amen. Thank you very much, Pastor Roosevelt. At ako po'y umaasa na ito'y pasimula lamang ng ating muling pagtatandem sa ganitong gawain. Naalala ko nung tayo nasa Kalapan, nung tayo ay nag-radio program sa atin pong Tropang Pinoy FM. Ayan. So hopefully ikaw ay ma-invite at kung maaari nga ay maging katandem ko dito sa ating program. Yayamang ako ay nag-iisa pa lamang. Pag-usapan natin yan, friend. Ayan, sige po. Off the air, kami po'y mag-uusap sa bagay na yan. At talagang ito po ay talagang ito ang ating paglilingkod ngayon. At talaga namang ang ating layunin ay hindi upang makilala ang ating sarili, kundi atin pong ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa maraming mga tao. Kaya maraming salamat, Pastor, at kay Ma'am Nori at sa inyong mga anak. God bless din sa inyong paglilingkod dyan sa Makiling View District. At naway dalhin ka ng Panginoon sa mas mataas pang paglilingkod. Ayan. So, thank you very much. Thank you very much. Sa langit. Ayan. Pinakamataas po ay sa langit. Ayan. Ingat kayo dyan sa Los Baños. At sa atin pong mga viewers, thank you very much po mga kapatid sa inyo pong talagang panunood, pagsusubaybay at pagsuporta po sa ating mga gawain. Ayan, pahabol lamang Pastor, si Ken Mark Prado. Good morning. Si Pastor Michael Dalida na talagang atin din po yung speaker kahapon at very nag-support sa pag-share ng ating link. Thank you, Pastor Michael. Si Felicima Tunguhan, good morning din po mula dyan sa Mahayhay. Si Ma'am Hazel Moico, ayan, yun po yung ating mga maaring hindi nabati kanina. So sa ngalan po ng Hope and Love Media Ministry, ating patuloy na ipanalangin si Brother Joseph Pasamba na makabalik na rin dito para po meron akong kasama sa broadcast.
Thank you very much po. Pansamantala pong nagpapaalam, Pastor Juby Estrada. Subalit muli pong nag-anyaya, mamaya pong gabi sa aking series po, ang Kamangha-manghang Katotohanan. Kasama ko naman po si Ate Melody sa health lecture, 7 o'clock po ng gabi. At bukas, ayan, meron po tayong guest speaker sa ating devotional alas 6 ng umaga. Galing po sa Batangas Province, isa rin pong pastor. Salamat po ng marami. God bless po sa ating lahat. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him.